Hi guys, nandito na naman tayo sa panibago natin video sa Christian Garden. Guys, kung mapapansin nyo ngayon, meron tayong iba't ibang klase ng fertilizer dito. Ito guys, yung complete. Ito yung madalas natin na ginagamit sa bougainvillea. Ito kasi yung gamay na namin na na fertilizer. Itong complete na Pero kasi guys, kung mapapansin nyo, kulay brown tong complete natin. Baka kasi magtaka kayo bakit yung sa amin kulay brown, sa inyo kulay puti, tapos meron din kulay black nito. Kasi to guys, itong complete namin is Philpost ang brand. Meron kasing meron kasing brand na Philpost, Swire, tapos Atlas. Yun kasi yung mga brand ng ng complete. Etong gamit natin ngayon, ito yung tawag dito? Nakalimutan ko na, Philpost. Yun. Tapos, ito naman yung mga alternative na pwede natin gamitin sa bougainvillea. Ito yung dito. Ano pa ito ma? Urea, ayun. Ito naman guys yung urea. Para siyang complete guys na Swire yung brand. Kasi kung mapapansin nyo, kulay puti siya. Pero ang pinagkaiba lang nila, mas maputi ito kaysa dun sa complete. Pwede natin itong gamitin alternative dun sa complete pag wala kayong complete. Pero mas advisable pa rin namin guys na gamitin yung kulay puti. Kulay puti. Yung complete na fertilizer. Tapos meron naman tayo ditong ammonium sulfate. Ito naman guys, para siyang asukal o asin. Pagka gumagamit pala kayo nito, tayo ingatan nyo na ilayo nyo ito sa mga pagkain kasi pala siyang asukal or asin. Kasi nakakalason tong ammonium sulfate. Kahit saan naman sa kanila nakakalason. Kaya ilayo nyo sila sa mga bata. Tapos ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano kami maglagay ng fertilizer. Kasi guys, nung nakaraang mga buwan guys, nakagawa na ako ng video nito. Ang kaso, siguro maraming hindi nakaintindi dun sa may vlog ko na yun guys kasi mga kauna-unahang vlog ko pa yun Kaya ngayon, i-explain natin sila ngayon na mas maayos kung paano maglagay, yung measurement ng fertilizer. Tapos, mamaya guys, may sasabihin ako sa inyo na alternative pa kung wala kayong mga ganito. Yun talaga guys, natural yun guys, na pwede gamitin fertilizer. Baka matawa din kayo mamaya guys pagka nasabi ko yun. Pagka naituro ko sa inyo kung anong fertilizer yun. Totally hindi naman siya fertilizer. Kasi liquid yun Ngayon guys, kung itong gagamitin natin kasi meron tayong complete. Kung wala kayong complete, pwede kayong gumamit ng ammonium sulfate tapos or kaya urea. Pero kung meron kayong complete, mas okay yun. Kung mapapansin nyo, sa mga ganito natin kaliliit, may mga bulaklak na sila. Kasi nung pagtanim natin sa kanila di sa mga paso, is nilalagyan na namin sila kagad ng fertilizer. Inaarawan na namin sila. Kasi yun yung pinaka-source ng bulaklak nila guys Kailangan naaarawan talaga. Kasi hindi yan mamumulaklak kung hindi mo papaarawan. Kaya nung naitanim na namin sila dito, pinalagyan na namin sila kagad ng fertilizer. Tapos diniligan. Ang lagay lang namin ng fertilizer ganito guys 1/4 lang ng kutsara na to. Ayan 1/4 lang to guys. Tapos lagay nyo lang sila sa gilid. Ayan kita ba? Ito kasi guys kulay brown kaya hindi mo ganong makikita. Pero kung complete yan na Swire guys, makikita nyo yung kulay puti. Ayan guys, 1/4 lang. Huwag masyadong madami kasi nga baka kasi masunog yung puno guys, stem niya kasi nga maliit, bata pa sila. Kaya wag yung dadamihan. Ayan. Ganun din guys sa pag gumamit tayo ng itong urea. Ganun din ang measurement guys, 1/4 pa din ng kutsara. Alternative lang yun guys Pagka wala kayong complete, pwede nyo gamitin yun. Ayan guys, maliliit. So, dito naman guys, pag sa mga ganito na sila kalalaki, kung mapapansin nyo to, nasa balde na tong mga to. Tapos kung mapapansin nyo, dami niyang bulaklak. Ayan. Dito tayo sa malaganong bulaklak dito sa likod. Kasi dito natin sila lagay sa gilid Pag mga ganito na guys, mga kalahati na naman ng kutsara. Kumbaga, unti-unti lang yan guys. Pag sa maliliit, 1/4 lang. Pag sa medyo malalaki, kalahati. Ayan kakalatiin mo lang. Ayan. Lagyan mo sa gilid. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan. Kita. Sa mga ganito. To guys, itong Ginda White mother plant na namin to Tapos meron pa dito. Ito, sa mga ganito namang kalalaki. Ganun din guys, yung mga ganito. Kasi yung sa mga paso talaga namin na nakakawa, isang kutsara na yun Kaya sa mga ganito, okay pa yung kalahating kutsara. Saan tayo sa mga para makita nyo. Ayan, kalahati lang. Ayan guys Tapos lagay natin sa gilid.
Dapat guys, pala pa naglagay kayo ng fertilizer, pagkatapos nyo, diligan nyo na siya. Kasi pag hindi nyo diniligan, masusunog yung ano nyo. At saka hindi siya kaagad makakahalo sa ugat niya. Kaya dapat pagka ano, tapos nyo, diligan nyo na. Ito pa, meron pa dito mga ano, mga ganito kalalaki. Lagyan na natin itong mga to para Kailangan na ako maglagay hapon. para di mainit. Okay. Ngayon guys, kung sabi ni mama, mas okay daw na hapon daw maglagay para daw hindi daw mainit. Tapos diligan nyo na sila. Kinabukasan ng maga maglagay Tapos kinabukasan ng umaga, dilig kayo uli. para mapatunaw. Para ito, kita nyo guys, ito kasi medyo pulbos na to eh. Maganda magdilig kayo sa ano, kung naglagay kayo ngayong hapon, magdilig din kayo bukas ulit ng umaga para matunaw. Para matunaw sila. Lalo na yung soil guys kasi bilog-bilog yun eh. Para siyang urea. Kaya kailangan diligan nyo siya para matunaw yung fertilizer. Tapos dito guys, sa mga malalaki naman, dito tayo sa maraming bulaklak. Dito tayo sa maraming bulaklak. Ayan guys, oh. Sa ano na, malalaki na, ganito na. Isang kutsara mo na talaga. Kasi malalaki na yung stem niya guys, yung puno niya, oh. Tapos, diyan mo lang yan ilalagay, yan, oh. Ayan. Tapos, diligan nyo na to. Diligan nyo na yan pagkatapos nyo lagyan. Mga ganyan. Kailangan madidiligan yan guys, wag nyo kakalimutan. Kasi, pwedeng masunog yan guys pagka pinabayaan nyo, hindi nyo dinilagan. Tapos, dito pa tayo sa mga malalaki. Ito. Mga namumulaklak pa. Kaya, ganito yan guys. Isa pa pala, bago mo makalimutan. Kaya rin pala reason kung bakit wala din bulaklak yung bougainvillea nyo is baka sa pagdidilig. Kasi guys, sa pagdidilig kasi, kailangan hintayin nyo muna matuyo yung puno niya. Kailangan matuyo muna to bago kayo magdilig. Eh, kanina kasi kadidilig lang namin kaninang umaga eh. Kaya, pag naglagay tayo ng fertilizer, kailangan talaga magdilig tayo. Kaya wala tayong magagawa. Sa susunod guys, i-explain ko kung bakit, doon ko talaga i-explain kung bakit walang bulaklak ang mga bougainvillea. Anong reason, anong dahilan, anong pwedeng, anong pwedeng maging solusyon kung bakit hindi namumulaklak yung bougainvillea nyo. So ngayon guys, ipapakita ko nga pa sa inyo yung media na ginagamit natin dito. Kasi guys, nagsabi sa video natin kagabi na bakit daw yung sa vlog ko is yung mga ganito daw na bougainvillea is puro daw ipa. Ito kasing ipa na to guys is puro ipa talaga ang ginagamit namin sa bougainvillea kasi yun yung hiyang namin eh. Simula nung nag-upisa kami guys, ito talaga yung inaano namin. Ito talaga yung ginagamit namin. Ang halo naman kasang media namin dito guys is 60-40. 60% yung bago, then 40% yung luma na ipa. Ganun kasi hindi pwede na puro bago guys kasi masusunog na to guys eh. Sobrang init ng bago kaya dapat haluan nyo siya ng lupa or ano tawag dito? Bulok. Kasi yun yung ano namin. Yun yung hiyang namin kasi guys eh. Tapos sa mga ganito naman, hindi. Sa mga ano pa pala guys, kung meron kayong tae ng kalabaw, mas okay yun. Kasi dagdag yun sa pampataba ng bougainvillea. Kahit haluan nyo lang siya o kaya kung ayaw nyo mandurugin katulad nung pinakita namin na video, kahit ipatong nyo lang sa ibabaw tapos diligan nyo para yung katas ng tae is bumaba. Ito pa guys. Dito naman sa mga malalaki, ang medium na namin dito is 25-75. 75 yung bago, then 25 yung bulok. Tapos ganoon din guys, may tayo din siya ng kalabaw. Yun yung inano namin talaga sa kanya. Pero konti lang naman, di rin ganun karami. Kasi naglalagay na tayo ng fertilizer, parang extra na lang yung tayo ng kalabaw. Tapos guys, ito na pala, sabihin ko sa inyo yung isa pa pala, pwede yung alternative na fertilizer. Ito kasi guys, nakita ko lang din to sa YouTube. Then sabi sa akin ni mama nung tinanong ko siya is pwede daw talaga na gawing alternative na fertilizer yun guys. Alam nyo ba yung ihi guys? Yung ihi talaga ng as in tao guys, ihi ng tao. Pero hindi yung bagong ihi na mainit Yung kumbaga nilagay nyo siya sa lagayan, then pag hindi na siya mainit, pwede nyo siyang idilig dito. Anong idilig dito? Mali ka. Hindi ba ididilig? Ano pala? Ano pala? Diba sa Arenola galing yun? Oo, galing daw sa Arenola guys. Tapos, lagyan mo siya ng tubig. Halimbawa, yung balde na hindi na ginagamit, ang tubig na yun, 1/4 ang ihi. Gawin mo siya, punuin mo yun. okay. Punuin Ayun mo yun. guys, na kung naano nyo yun. Ano Dilig daw lang sa guys, kanya. kuwari, 1/4 lang sa Arnola, diba? Kasi normal sa gabi, Arnola tayo umiihi. Sa 1/4 na ihi mo guys, pupunuin mo yun ng tubig. Tapos yun ngayon yung ididilig mo sa bougainvillea. So hindi pala siya purong ihi, kumbaga may halo lang na siya. Pero kasi guys, napatunayan na pala yun ni mama na pwede daw talagang fertilizer yun. Probinsya, ganun yun. Kasi sa probinsya daw guys,
Yung iba kung minsan Rose. walang ganong fertilizer. Sa rose yun. Sa rose maganda. daw. Sa rose? Rose at saka daisy. Sa rose daw guys, maganda yung sa rose, sa daisy. Then sa bougainvillea, okay din daw gawing fertilizer daw yun guys. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na baka matatawa kayo. Kasi nung una guys, di rin ako makapaniwala na pwede pala yung ihi. Pwede yun. Pero haluan mo lang pala dapat siya ng tubig. Oo. Kaya guys, sana yung mga natatanong ng tungkol sa fertilizer na ginagamit namin, kung paano kami maglagay, kung paano kami mag-apply, sana nasagot namin yung mga tanong nyo. Guys, kung meron pa kayong mga gustong itanong sa akin, mga gusto nyo pang matutunan, i-comment nyo lang din, gagawa natin ng video yan.